What's up guys? First job for today is to change a KOS or a key operated switch. And as the name suggests, a KOS needs a key to operate. I'm talking about this. This is a KOS or a key operated switch for emergency lights. Katulad ng exit light na yun. So bakit kailangan ng KOS? Ang emergency light, although naka-standby ito, ay nangangailangan ng continuous supply of power to keep the battery charged. Kaya hindi nila kailangan ng switch na kamukha ng para sa ilaw na ito. And normally, hindi tina-turn off ang supply sa emergency light. Itina-turn off lang ito upang matest ang emergency light or yung battery nito if it's still holding the capacity to give continuous power to the light for the required time. At para sa mga KOS, nangangailangan ito ng keys kamukha nito. So depende sa make or sa klase, isa dito yung gagamitin mo. For the specific one, ang kailangan dito ay ito. So meron isa, hindi ito ipapalitan ko, meron sa gawi doon na ano na siya, faulty, hindi na gumagana. Kaya papalitan ko kasi kailangan ko i-test yung emergency light dito this month. So bago ko gawin yung test, gusto kong palitan muna. So tara, samahan niyo ako. Dito nga pala ako sa ceiling void or sa taas ng kisame. So, kaya makikita nyo, andito lahat ng mga electrical wirings, data cables, mga trunking, pipes, ducting, at kung ano-ano pa. So, ayan, nasa loob tayo ng kisame. Eto, yan na yung bubong. Okay. So, ito yung faulty. Ayan, hindi na siya gumagana. Kaya kailangan palitan. Pero, bago ko ito palitan, kailangan hanapin ko kung saan yung circuit breaker para dito. Para syempre, ma-isolate natin, ma-turn off at ma-isolate. Walang label yung switch. Kaya, susundan na lang natin kung saan pumunta itong metal trunking na ito. And I guess it goes down there to the plant room. Let's go. So ito na yung katuloy ng trunking guys. At sure enough, eto, bumaba siya rito sa distribution board na to. And lighting roof void. So merong tatlong breaker. So isa dyan, I'm sure is the one for that. Kailangan ko lang hanapin. Bago ko i-lock nga pala yung circuit breaker guys, kailangan mo nang i-test and prove na patay na yung supply dito. Dito nga pala sa UK, ito ang kinoconsider na approved voltage indicator. Binubuo ito ng isang voltage indicator, itong probe na ito, at isang proving unit na kung saan pwede mong i-prove na gumagana itong indicator na ito. Subukan natin. Kung makikita nyo, iilaw, dapat umilaw itong indicator natin. Yun. Kita nyo, umilaw. Tapos ngayon, gagamitin mo to dito sa circuit na ginagawa mo to check for voltage. At make sure na dapat hindi siya umilaw or walang voltage na ma-indicate. And then, i-check mo ulit dito sa probing unit kung itong voltage indicator mo ay gumagana talaga. I have now proven na wala ng voltage dito, no? So, it means na tama yung circuit breaker na i-turn off ko. Ngayon, kailangan natin i-lock yung circuit breaker na yun bago tayo magtrabaho dito.
Ito yung ating kailangan para ma-lock yung circuit breaker. Una, ilalagay natin ito dun sa toggle. Siguraduhin mahigpit. And then, ilalagay natin itong lock na ito together with the signage. Ayan, nailock ko na yung circuit breaker. Nilagyan ko na ng padlock at signage. Now, I can safely work on that key operated switch. Napalitan ko na yung key operated switch. Wala na nga pala akong makitang kulay pula, kaya puti na lang yung ginamit ko kasi wala na kaming mabibili na ganito kasi lumang make na ito, so wala ka nang mabibili na same as this sa market. So meron pa kami puti. Pwede na rin na dito yan kasi hindi naman masyadong critical dito sa roof void. As long as it functions the same, pwede na yan. So, babalik ko lang to. Then, turn on natin yung breaker. Then, test it. Tanggalin natin tong safety lock. Pwede na natin i-turn on. Okay, and then let's check it.